Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Disgrasya ngayong Semana Santa ang sinapit ng ilang deboto sa Ligao City sa Albay. Magsisimba sana ngayong Biyernes Santo ang mga biktima nang bigla silang araruhin ng police mobile. 15 ang sugatan, kabilang ang 5 menor de edad. Ayon sa Albay Police, nag-iinspeksyon sa pilgrimage site ang mga tauhan ng Ligao City Police nang lumapit ang isang babae at humiling ng libreng sakay para sa 3 senior citizen. Habang tinutulungan ng mga pulis ang mga sasakay, bigla umanong umandar at dumausdos sa pababang daan ang patrol car. Noon na nabangga ang mga deboto. Agad silang dinala sa ospital at nasa mabuti ng kalagayan ang isa. Nananatili pa po sa ospital. May SUV ding nasira ang bumper sa lakas ng impact. Tinanggal sa pwesto at posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang driver. Patuloy po ang investigasyon. Yung mobile po, maganda po yung pagka-park. May naka-handbrake, tapos may bato. Padus-dus po kasi yung yung kalsada po. Sa sobrang dami nilang sumakay, na yung mobile po, yung patrol car natin. Pag-abante po, hinawakan ko po sa likod para mapugol, mapigilan. Sobrang bigat po. Hindi ko na po talaga na kaya. Hanggang nakasugatan nga po ako. Nabitawan ko na po yung patrol. May relief order na siya. At then tinitingnan din natin yung possible filing ng kaso niya. Katulad halimbawa kung makita natin yung reckless imprudence resulting in physical injuries, damage to property, at saka yung sigurado papasok siya sa administrative case. Kaka-renovate pa lang pero bumagsak na agad ang kisame sa bahagi ng NAIA Terminal 1. 7 ang sugatan dyan. Nakatutok live si Rafi Dima. Rafi? Mel, nananatiling normal ang operasyon sa may arrival area nitong NAIA Terminal 1 matapos ngayong aksidente kanina kung saan bumagsak ang isang bahagi ng kisame katabi ng isang restaurant dito sa NAIA 1. Mag-aalas 11 kaninang umaga nang magkagulo sa West Arrival Curve Area C sa NAIA Terminal 1 Arrival Extension Area na bagong renovate nito lang Pebrero. Bumagsak kasi ang bahagi ng kisame katabi ng isang restaurant. May upuan pa man din sa ilalim ng bumagsak na kisame at may mga pasahero naghihintay ng kanilang sundo. Ang isang lalaking nakaputi, kitang hawak ang kanyang ulo habang papalayo sa bumagsak na kisame. Ayon sa report na nakarating sa Department of Transportation, 7 ang sugatan sa insidente. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga nasugatan. Inutusan na rin daw ng DOTR ang Manila International Airport Authority o MIAA na makipag-ugnayan sa New NAIA Infra Corporation o NNIC, ang pribadong operator ng NAIA, para agad imbestigahan ang insidente. Sa isang pahayag, sinabi ng NNIC na nasa stable na kondisyon na ang mga nasugatan. Nang puntahan namin ang bumagsak na kisame kanina, inabutan namin ang ilang kawani ng NNIC na nag-inspeksyon sa lugar. Ayon sa NNIC, ligtas na ang pinangyarihan ng insidente para ipagpatuloy ang normal na operasyon sa lugar. Nilagyan na lang ng kordon ang mismong pinagbagsakan ng kisame. Tiniyak din Mel ng NNIC na patuloy silang magbibigay ng tulong sa mga naaksidente dito nga sa pagbagsak ng kisame kanina. At hindi rin ito naapektuhan yung overall na operasyon nitong NAIA Terminal 1 dahil sa insidente. Yan ang latest muli dito sa NAIA 1. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Penitensya pa rin ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Asahan ng hanggang 21 pesos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Magmamahal din ang gasolina. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuloy ang penitensya ng mga motorista sa susunod na linggo. Hanggang 21 pesos ang tinatayang dagdag presyo sa kada litro ng diesel sa round 5 ng malakiang taas singil sa Martes. Hanggang 7 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Ayon yan sa oil industry sources. Ibig sabihin, posible lang sumampa ng lagpas 170 pesos per liter ang diesel. 120 pesos naman sa ilang brand ng gasolina. Nakaabang pa ang publiko sa detalye ng pakikipag-usap ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Ang tiniyak sa ngayon ni Araghchi, papayagan ng Iran ang pagdaan sa Strait of Hormuz ng Philippine-flagged vessels
pati ng mga energy source ng bansa at mga tripulanteng Pilipino. Inaalam pa kung maisasama rin sa padadaanin ang mga barko ng ibang bansa na may tripulanteng Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas lubhang mahalaga ang papel ng Strait of Hormuz sa pagbiyahe ng krudo, kundi sa marami pang bansa sa buong mundo. Sa datos ng United Nations Trade and Development, mula February 1 hanggang 27, tinatayang 129 na barko ang dumaraan araw-araw sa Strait of Hormuz. Pero mula February 28, ang araw kung kailan sumiklab ang giyera, bumaba na yan sa 81 at patuloy pang nababawasan. Pinuri ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang naselyuhang kasunduan ng Pilipinas at Iran, lalo't 80 hanggang 100% ng ating oil imports ang dumaraan aniya roon. Sinigundahan niya ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang chairperson ng Senate Protect o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee. Nauna na rin iminungkay ni Gatchalian na maggrasyon o limitahan na ang ibebentang langis kada customer. Pwede aniyang damihan ang rasyon sa public transport. At exempted ang frontliner tulad ng mga ambulansya, pulisya at mga bumbero. As early as now, mag-ration na tayo para ma-extend natin from 51 days, kung kaya ma-extend yan to another 90 days or even longer. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sugatan ng isang rider matapos mabundol ng isang SUV na dumiretso umano sa Malacanang Park. Ayon po yan sa isang saksi. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Sa panulukan ng UN Avenue at Quirino Avenue, nabundol ang isang rider ng isang SUV kaninang madaling araw. Ayon sa ilang saksi, nakahinto sa stoplight ang rider nang biglang masalpok ng SUV na mabilis umano ang takbo. Sugatan ng rider ng isang motorcycle taxi and delivery service. Sa tindi ng pagsalpok, kumalat sa kalsada ang dalawang helmet ng rider at ilang bahagi ng motorsiklo, kabilang ang nagkapira-pirasong top box nito. May mga kumalat ding bahagi ng SUV na mabilis na tumakas ayon sa mga nakasaksi. May marurol po na na SUV. Hindi po namin kasi napansin kung anong brand. Pero diyan siya, dumire-diretso lang. Tapos nabangga niya yung rider. Tapos huminto lang siya sandali. Ilang nagmalasakit na rider ang sumunod sa tumakas sa sasakyan at nakakita umano sa pagpasok nito sa Malacanang Park, ang lokasyon ng headquarters ng Presidential Security Command. Iniimbestigahan na ng Manila Police District ang insidente. Hawak naman ng Paz Police Community Precinct ang motorsiklo ng biktima at mga naiwang parte ng SUV. Ang biktima, kasalukuyan nagpapagaling sa isang private hospital sa Maynila. Tumanggi ang mga kaanak nitong magbigay ng pahayag. Ang nakuha lang nating information, nasa hospital ito, dito sa isa sa mga ospital dito sa Maynila, at nasa stable condition naman siya. Nagpunta rin sa nasabing ospital ang ilang kinatawan ng PSC. Ayon sa isang opisyal na nakausap namin, naghatid sila ng assistance sa biktima pero wala silang opisyal na paliwanag tungkol sa insidente. Ang MPD nangako naman ng patas na investigasyon. Law applies to all. Hindi naman ito, wala naman pinapanigan kung sabi nga either kung miyembro ba yan ng kapulisan o miyembro ba yan ng AFP o ano pa man yan. Ang sa atin dito, kung meron tayong paglabag sa batas, dapat ka managot. Maharap siya sa possible na reklamo na reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit kalahating milyong deboto ang dumalo sa prosesyon ng Jesus Nazareno na tumagal ng mahigit 13 oras. Nagsimula yan pasado alas 11 kagabi at natapos bago mag-alauna ng hapon kanina. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito kainit ang naging sitwasyon sa prosesyon ng Puong Nazareno sa bahagi ng Arlegue Street sa Maynila pasado alas 12:30 ng hating gabi. Bawat deboto gustong mahawakan ang lubid ng andas. Sa kuhang ito, may kita na marami rin ang naglalakas loob na makasampa sa andas para makapagpahid ng kanilang mga bipo. Pero kung marami ang sumama sa prosesyon, marami rin ang piniling mag-abang na lang sa pagbalik ng andas.
May mga naglatag pa ng sapin sa bangketa at kalsada. May mga nagdala ng upuan para makapahinga muna. Ang magkaibigang senior citizen na sina Romeo at Arturo na taga-Bagong Silang, Caloocan, piniling hindi na sumama sa prosesyon. Mahigit 50 taon na raw deboto ang 73 years old na si Lolo Romeo. Siya raw ang humikayat sa 63 years old na si Lolo Arturo para maging deboto. Kahit na stroke at nagkaroon ng blood clot sa ulo, hindi ito hadlang para sa kanyang panata sa Nazareno. Panata ko talaga habang may buhay ako. Ang sarap. Mangingilabot ka. Iiyak ka, luha, uhog, sipon, sama-sama. Pag nakita lang ng Nazareno, masama pakiramdam ko. Saktong alas 11:33 kagabi nang lumabas ang andas sa simbahan. Mas maaga ito na mahigit 20 minuto sa schedule na alas 12 pa sana ng hating gabi. Ayon sa pamunuan ng simbahan, yan ay upang makabalik agad ang andas bago ang 7 palabras. Inasahan daw kasi nila na mas marami ang deboto ngayon kumpara noong nakaraang taon. Yan ay dahil marami ang hindi umuwi ng probinsya dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Base sa datos ng Manila Police District, aabot sa mahigit 250,000 deboto ang dumalo sa prosesyon. In-expect natin na nung nakaraang taon, nung 2025, nakapagtala tayo ng mahigit 250,000 mga deboto ang nag-participate dito. Wala namang pagbabago dun sa ruta, ganun pa rin naman siya. Yung mga pulis natin nandyan para bantayan lang yung kaayusan at katahimikan. At sabi maitawid natin ng maayos itong ating Good Friday procession. Sabi ng mga deboto, puyat at pagod man, ang mahalaga na ipakita nila ang kanilang malalim na debosyon at pananampalataya sa may kapal sa pamamagitan ng imahen nito. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagmahal ng langis, sinulit ng mga dumayo sa Baguio ang biyahe at nag-side trip na rin sa La Trinidad. Pero mas marami ang namanata muna ngayong Biyernes Santo. At nakatutok live, si Bea Pinla. Bea. Vicky, ngayong Biyernes Santo, pause muna sa pamamasyal ang ilang turista sa Baguio para ituloy ang kanilang panata. Pero may iba naman na bumaba pa rito sa La Trinidad, Benguet para naman ituloy ang kanilang travel goals. Pinasan ng 75 anyos na si Rupert ang krus na yan habang nagdarasal para sa Stations of the Cross sa Baguio Cathedral kaninang umaga. Sa kabila ng bigat ng krus, tila gumagaan naman aniya ang puso niya. Nawawala yung mga problema sa buhay. Ngayon nararamdaman ko na ang bigat ng krus na dinadala mo, kako. Kaya sabi ko, salamat Lord. Gaya niya, marami pa rin ang nagtungo sa mga simbahan sa Baguio bilang panata ngayong mahal na araw. Lagi kong dinadasal, Lord kako, bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, lakas ng katawan para mapagsilbihan kita. Every year yun, hanggang buhay. Hanggang malakas. Every year. Hanggang buhay pa ako. Salamat sa mga tulong niya. Ang pamilya de Guzman, pahinga muna sa pamamasyal ngayong Biyernes Santo para magbisita iglesia kasama ang kanilang baby. Gusto pa rin namin bigyan ng importansya ang Panginoon. Siya pa rin naman kasi yung sentro ng relationship namin. Ang dami naming prayers na sinagot talaga ni Lord. And minsan lang kami sumobra pero never kami nagkulang. Yeah. Ito yung prayer. Ito yung sagot sa prayer. Pasan man sa bulsa ang bigat ng mataas na presyo ng petrolyo, may ilang turistang nag-side trip pa sa La Trinidad, Benguet galing Baguio para mag-strawberry picking. Push namin kasi ni-request ng mother ko para hindi sayang sa gas is pagsunod-sunodin yung locations na malalapit. Saya ako kasi kasama ko yung mga anak ko. Bahagyamang nakabawi sa kita ang ilang naghahanap buhay sa strawberry farm. Hindi pa rin daw nito mapantayan ang sigla rito bago lumobo ang presyo ng langis. Simula po kahapon, medyo dumami na po yung tao. Kaya po, konti po yung dumadayo ngayon kasi po, mahal na po yung gasolina at diesel po ngayon. Kaya, konti po yung kita namin. Vicky, kaninang hapon maalinsangan ang panahon dito sa La Trinidad, Benguet. Pero ngayon ay lumalamig-lamig na ang panahon. Samantala, pwede pong mag-strawberry picking dito simula alas 8 ng umaga. Yan ang latest mula rito sa La Trinidad, Benguet. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac.